Si Mayor Vico Soto ng Pasig ay ginawaran ng parangal na Time 100 Next List ngayong taong 2025 ng Time Magazine. Kinilala ng Time Magazine si Mayor Vico Soto bilang isang emerging leader o umuusbong na pinuno sa Pilipinas. Ito ay dahil na rin sa kanyang makasaysayang paglaban sa political dynasty at sa pagsusulong ng mabuting pamamahala sa lungsod ng Pasig. Ang kanyang kakaibang lakas ng loob sa pamamahalang tama at katangi-tanging matuwid na pamamahala ang siyang naging modelo, ang naghahatid sa kanya ng pangalawang panalo bilang mayor ng nasabing lungsod. Ayon kay Maria Ressa ng Time Magazine sa Pilipinas, representative. Alam niyo po, ang kakaiba, tapat at hindi matulad-tularan ng ibang mga mayor at hindi maabot ang kanyang galing sa pamamahala kahit siya'y bata pa o baguhan pa lamang. Ngunit marami na itong napapabilib. Ibig sabihin, hindi siya katulad ng ibang traditional politicians o pangkaraniwan ng mga mayor na ang iba'y matagal nang nauupo pero walang masyadong pagbabago sa buhay ng mamamayan. Hindi patas na pamamahala, ang iba'y nabubuhay lamang sa politika at patuloy na korupsyon at pagpapayaman ng kanilang pamilya. Walang masyadong pag-unlad dahil kulang sa gawa at hindi pa rin nakasasapat ang kanilang uri ng paglilingkod sa tao, sa bayan mamamayan. Kakaiba ang pamamahala nitong si Vico Soto. Marami o halos lahat ay nalulugod maliban lamang sa kalaban niya sa politika. Ibig sabihin, hindi pangkaraniwan itong si Vico Soto, katulad ng mga pangkaraniwan ng mga mayor. Ito po ang dapat sanang tinutularan at pinipilit na maabot ang kalinisan ng pamamahala, ang tapat na pamamahala. Di namimili ng tinutulungan na pamamahala o ayon sa inaasahan ng mamamayan na talagang matinong pamamahala at walang korupsyon, walang pagtatangi. Bata pa lang po itong si Mayor Vico Soto, isinulong ni Mayor Vico Soto ang kakaibang pagbabago sa pamamahala na hindi magawa-gawa ng marami pang ibang alkalde sa buong Pilipinas, na laging may kakulangan, ang iba'y may kinikilingan, hindi na pauunlad ang mga mamamayan, lalo na yung mga naghihirap, at ang umuunlad yung mga proyekto, mga pasilidad, pero ang buhay ng tao hindi. Isa kasi sa talagang tungkulin ng mga mayor talaga ay mapaunlad ang buhay ng mga mamamayan. Yung mawala o mabura o mabawasan yung poverty, yung kumbaga kahirapan. Mandato po nila yan. Maliban pa doon sa kalinisan ng bayan, na mandato rin nila. Di ba, maraming mga kahit nga dito sa ating lalawigan, ang mga basura nagkalat talaga. Ang mga aso nagkalat, katay. Bahagi yan ng health na dapat malinis yan, na dapat maiwas ang mga aksidente. At marami pa, maliban pa doon sa kahirapan na dapat mabawas-bawasan, mabigyan ng hanap buhay na matino, hindi yung sila ay mga nasa sugal nyo ipinapasok, nagpapapasok tayo ng mga sugal na hindi naman nakatutulong sa mamamayan, maging sa mga anak o sa mga tatay, nanay. So yung peace and order, ang daming tututukan. Dapat talaga lahat yan tinututukan, hindi isa lang. Tapos aawardan sila ng DILG. Doon lang sa isa lang. Doon lang sila good, pero hindi sa lahat. So ang kailangan natin, yung kayang good sila sa lahat. Halimbawa, mga nagkalat ng mga may sakit sa isip, o nagkalat lang dyan, o di ba kung hindi sila nakakaapekto, o nakakasagabal, o nagwawala, o nagagahasa. Yun, hindi nakikita yun ng mga pangkaraniwan Yung pangailangan sa mga out of school youth na maibalik sila sa pag-aaral, hindi rin nakikita. Nakikita lang nila pero hindi ginagawa. Wala raw panahon, busy sa ibang bagay. Ay, dapat nilang pagbisihan din yan. Hindi yung gusto lang pagbisihan na politika o proyektong pagkakakitaan na may kickback. Yung para sa mga korap yun, na ganun ang gawaing utak nila. Hindi naman lahat corrupt sa Pilipinas. May kunti katiting lang talaga, at nakatulad nitong sila Vico Soto. Naalala ko nga si Sol Aragonas, yung mga matitino na governor ng Laguna. Yan ang mga kailangan natin sa mga lalawigan, mga bayan natin na tunay na kumakalinga, tunay na gumagawa ng paraan sa problema ng mamamayan. Mga tunay na leader, mga tunay na mga lingkod bayan, hindi politiko o politika nila ang gusto nilang mapaunlad at korupsyon nila mula taas hanggang baba.
bigyan ng mga mamamayan. Yung ibang mga politiko, yung mga tumakbo kahit sa mga kongreso o kahit sa mga bukal o di kaya kahit sa mga konsyal ng bayan, ay mahalaga yung makita po yung hindi lang yung sweldo, yung 80,000, 85,000, 90, 100,000 na sweldo nila. No? Minsan yun lang daw ang hinahangad nila, hindi sila makita, di maramdaman. Tapos paglalapitan sila, tagagawa lang ho kami ng batas. Hanggang doon lang kaya nilang gawin, gumawa ng batas, mag-aproba ng budget. Sila ay oo nga, yung idulog, yung mga dinudulog, ginagawa naman nila yung iba, yung kalinisan, pero gawin nilang malinis, gawin nilang natutupad talaga yung mga ordinansang sinasagawa nila. So, yan, kaya nga yung mga tao, di ba, minsan pag election, magkano bang sasweldohin ko kung ako'y tatakbo bilang kapitan o bilang konsyal ng barangay, o di ba, pag maganda ang tanggapan, di ba, minsan yun. Pero ang sa pagiging konsyal o di kaya bukal, o di ba, pagiging mayor, vice mayor, pero kumbaga, ang mahalaga doon yung hindi sweldo na malaki yung tinitingnan nila, kundi kahit nga sweldo nila, kaya nilang gamitin yan dahil hindi naman sila tumakbo para doon sa sweldo nila. Pag iba tatanungin mo, hindi na namin tungkulin magbigay sa mamamayan, gamitan na sweldo namin. Pero wag ka nung eleksyon, yung sinasabi nila, lahat gagawin niya, lahat, di ba? Siyempre, kailangan din nila ng pagkain. Di doon sila kukuha. Kaya nga lang ang problema, minsan nararamdaman ng mga mamamayan at sinasabi nila na sweldo lang nila ang talagang itinakbo nila, hindi yung public service talaga na hinahanap yung mga problema. Kailangan pa kaming dumulog sa kanila, samantalang kitang-kita na nila yung mga problema. Yung iba naman na mabubuti rin, may utak din ng mga lawmakers, nakikita nila yung problema, pinag-uusapan at ipatupad, linisin ito, ganyan, ayusin ito, tulungan yung ganyan, ganyan. Meron tayong nakikita, pero minsan kulang pa rin yung nagagawa. Kailangan talagang yung marunong silang tumulay, marunong silang maghanap ng pondo para sa pangailangan problema ng mamamayan. No? Paano kunyari, walang budget sa munisipyo, walang budget na mahihingan, saan kayo hingi ng budget? Di wala nang maibibigay sa mamamayan, walang maitutulong sa mga problema nilang pantrabaho, sa mga tutulungan mga out of school youth, ang mga taong may sakit sa isip, mga nanay tatay na mga walang trabaho, di ba? Kailangan may kakayanan pa rin silang iba. Marami akong alam, hindi sila kadikit sa mga politiko o mga politika, pero makita mo, makilos sila, magaling sila maghanap ng mga tulong sa mga party list, iba't ibang senador. Talaga yan yung mga magagaling, hindi lamang sila gumagawa ng mga batas, no? Hindi lamang sila nag-aaproba ng budget sa council o sa sangguniang bayan o di kaya sa sangguniang palalawigan. Pero talaga makita mo, makilos sila yung tumutulay para sa pangailangan ng mga kababayan nila. Yan ang mga kailangan natin, hindi traditional politician na ang hangad, sweldo lang, yun lang. Tapos pag may lalapit ng tulong pinansyal, ituturo na kay mayor. Pag wala naman kay mayor, tuturo naman doon sa kay congressman o sa governor na kadikit nila. Kung walang ituturo, di wala na rin sila maitutulong. Sabi ko, kailangan makilos, mapamaraan, mapaghanap, marunong kumonek sa iba't ibang grupo. Iangat hindi lamang infrastruktura o mga proyekto o paggawaing bayan facilities, kundi iangat yung buhay ng mga mamamayan. Ang Time 100 Next ng Time Magazine na prestihiyoso o kilalang kilala sa buong daigdig ay taon ang inilalathala upang kilalanin ang nangungunang 100 umuusbong na mga sikat o nakikilala na lumilitaw, mga pinuno ng buong mundo, sa buong mundo. At kung mapapabilang ka dito, talagang hindi ka lang magiging sikat, kundi karangalan ka talaga. Dahil may nakikitang kakaiba sa iyo. Leader ka, hindi ka traditional politicians, hindi ka corrupt na leader. Talagang matino, sobrang tino. Lumalaban, nagkakaso ng mga dapat kasuhan. Hindi tumitigil para sa pangailangan ng mamamayan. Hindi sila yung puro pangako, gawa mas marami at talagang linis.
nakikita nila yung problema, yung sinabi nilang aayusin nila, ayos kaagad. Hindi yung mga matatapang na naman sila. Hindi, ito talagang mabuti, marunong makisama sa mamamayan, marunong tumugon sa problema, hindi siya umaatras, hindi katulad ng iba, talagang trapo ng mga politikong pulpul. Pera at pagnanakaw lamang ang ginagawa nila sa bayan. Gamit lamang yung mahihirap. Binibigyan lamang ng konting ayuda, pampaamoy, pero bagsak pa rin ang mga mamamayan ang kabuhayan ng bayan. Sila po itong mga korap na gustong-gustong dikitan din ng mga kontraktor na maliliit o malalaki na gustong mangurap pa rin sa mga kaban ng bayan. Sila yung dinidikitan ng mga mayayaman na gustong mangurap din, o mga mamamahayag na gustong mangurap din. Meron din ganyan eh. Mga korap na mga nasa naglilingkod sa mga iba't ibang departamento ng pamahalaan, sila rin yung dinidikitan. Sila rin yung tauhan. Sa issue ng flood control, ang dami dyan. Yun, sa DPWH, yung mga pagdadaanan, pirma-pirma, mga ang tawag dito, yung checker, sila yon. Sila yung nakikinabang lahat ng dinadaanan. Okay? Tatapalan lahat ng pera. Di may kita. Walang nagbubulgar, maliban lamang magkagit-gitan na. Kawawa ho ang Pilipinas. Bulusok sa mga ganitong mga trapong politiko. Mga mayor na ganyan ho. Yumayaman sila at ang kanilang alipores at kanilang mga kapamilya lang. Mahirap pa rin naglantaran ang mga kaawa-awang kalalagayan ng mga mamamayan at ng bayan dahil sa politika nilang madumi at masama. Nakarating ho ang time, ipanalangin nyo lang, nabubura ho yan, binubura din ng Diyos yan, basta nakarating ang sumbong sa Diyos. Hindi man sila mabura dito sa mundong ito ng mga korte o investigasyon, mayroong kapupuntahan ho sila. Nakita ho natin, wala hong tumagal, talagang pagkumilos ang kamay ng Diyos. Kaya itong si Vico Sotto talagang tunay na karangalan ng mga Pasigueño. Talagang karangalan ng mga matitinong Pilipino. Karangalan ng Pilipinas sila. Hindi katulad ng mga masasamang politikong mga mayor, kahihiyan, kadustaan, salot sila ng bayan. Si Vico Sotto, yan ang sampal sa mga walang kahihiyang makakapal ang mukhang mga buwayang mga mayor sa Pilipinas. Sa iba pang public officials, may matino pa nga pala sa Pilipinas. Hindi lahat garapal, hindi lahat magnanakaw. Meron, salamat. Maging inspirasyon ito ng mga kabataan, ng mga bata, maging inspirasyon ng mga umuusbong na leader. Dumami pa sana at mabura, mawalis yung mga masasamang korap ng mga leader sa bansang Pilipinas. Yung ganitong mga mabubuting leader, hindi nabubura sa puso at history, pero yung masasama, wala, burado na. Hindi na napag-uusapan. Sa unang bahagi lang ng kamatayan nila, napag-uusapan ng mga alipores nila yan na nakinabang. Pero hindi tumatatak na sila ay number 1 yan. Yan, pag sinabing ganyang pangalan, matino, malinis. Pag sinabing Hagidorn, yan, malinis yan, matuwid yan. Pag sinabing Sol Aragones na ngayon ay naglilingkod, malinis, makikita mo. Unless kung matukso sila sa susunod na panahon magkurap, di ba? Pero I think hindi. Bihira ka makakita ng matutuwid. Pero pag matuwid sila, yan ang ginugusto ng tao na bumalik, o yung anak nila ay pumalit, ganun. Pero yung masasama, talagang gusto nila matanggal yan kahit sila ay nagtatrabaho pa sa mga masasamang ito ng mga politiko. Pero gusto nila mapalitan ng matino na patas. Wala nga umuusbong. Kaya antayin natin, ipanalangin na may dumating na mga magmahal sa Pilipinas, sa bayang Pilipinas at sa mamamayan. Para sa NSK News ng NSK TV Channel, Narciso Co reporting.